Kumusta mga kabro? Ay, sorry. Sabay-sabay pala tayo. Sorry. Maganda yan. Katulad ng mga unang ano natin. Okay. Tapos yan. Main cam nasa gitna. Okay. 3, 2, 1. Go! Kamusta mga ka-Brody? This is Brody Jeff. Brody Easy. And this is Brody Marbs. And welcome to The Brody Podcast. where you listen And relax. Yon! Magandang weekend sa inyo mga ka-Brody, no? Meron pala tayong guest ulit dito, no? Isang makisig. Uy. Yan. Yummy! Para magdag. Yan. Brody, pakilala mo ang iyong sarili. Ikaw, si? Si ano na lang po, Brody Easy na lang po para madaling matandaan. Yan. Maraming salamat sa imbita na ako makapagsalita ng aking mga naranasan ng mga nakaraan at mga mararanasan ngayon. Ay, grabe naman, Brody Easy. Parang napaka Makata, no? Alam mo, sa panahon ngayon nila, easy, bira na lang makakita ng ganyan. Kaya nga kasi, alam mo ano yan tawag dito. Yung mga ibang tao kasi, especially from mga school na color green. Yeah. Medyo ano yan medyo mga konyotic no? Green-minded? Aside from green-minded, iba yan. Iba. At saka I mean sa generation nila kasi syempre, kahit ako actually nung panahon ko, hindi na rin ako ganun ka makata, di ba? Pero alam mo, ma-appreciate mo kasi yung mga ganun tao, di ba? Ano nga ba ang pag-uusapan natin, Brody Chip? Ang pag-uusapan natin is yung memorable stage of our life. Uy! Yun! Ang ganda naman yun. Ang daming memorable sa akin Ano ba yan? Bad ba yan? Masaya? Malungkot? O kahit kahit ano yan, whether bad or good. Basta kung ano sa tingin mo yung good memories para sa'yo. Kasi marami tayong memories. Whether, kalokohan yan na napagdaanan natin or yung mga ups and downs, everything. Oo, tama. So, kumbaga, makakasabay tayo sa alam mo yung mga topics na ganyan kasi magkakaibang generation man pero alam ko magtatagpo tayo, di ba? Siyempre ako yung pinakabata dito. Alam naman natin na konti na lang may senior si bata nga Hindi ikaw si Easy. I mean, mga brody, kidding aside, no? Pero ito yung mga topic na minsan magbabalik tanaw tayo. Whether a good experience, a bad experience, di ba? Good or bad, lahat yan Yun yung mag-uhulma ko nung tayo. Yes, kumbaga yun yung natin, teacher. Yes. Diba? Kung ano yung naging tayo, yung process na yun. Nalala ko lang yung sinabi sa amin nung prof ko last time. Parang about sa experiments, di ba? Oo. Siyempre, sa experiments namin, parang mas ini-aim is yung positive result compare sa negative result. Pero sabi niya, positive or negative is still result. Kumbaga sa nangyari sa atin sa mga buhay, good or bad experience, may lesson sa atin yun. May mga magandang maidudulot sa atin yun. Kung hindi nyo yung magbubuo kung anong klase tao tayo ngayon. Diba? So mga ka-Brody, umpisahan natin. Ano ba yung magaganda or malungkot na experience? O kung ano man yung gustong i-share na experience sa mga ka-Brody natin ngayon. O kaya yung mga advice sa inyo ng mga magulang na hindi mo ina-apply before, no? Oo. Ito na ba yung topic na to? Oo naman. Para tayong di ba? Okay, sige. Umpisa natin sa pinakamatanda. Ayun nga, tama. Sa akin ba? Pinakamatanda. Memorable nga pala. Sorry. Memorable nga pala, no? Cut mo na lang to. Cut ko na lang. Buisit ka. Ayun, sige. Brody, ikaw ba? Ano bang pinakamasaya or malungkot na stage ng sa buhay mo? Actually, nung share ko nga di ba? Nung time na high school ako, parang parang hindi ko siya na-enjoy Kasi alam mo yun, wala akong freedom. Although, sabihin na natin na yung pinagigipita tayo ng parents natin, it's for our own good. Tama. Pero alam mo yun, parang during that time, hindi natin alam yun hindi natin alam yun kasi ako, medyo sorry pero baka mamaya pag mapanood to ng anak ko in the future, baka sabihin, ikaw pala napakapasaway mo, bakit mo kayo anyway. Pero hindi ko pa kasi siya nare-realize before na alam mo yun, kung ano yung mga
ini-post sa atin ng mga magulang natin, minamasama natin. Ganun ako kaano. Although, sabi ko nga before, may times pa nga na yung aming school, mayroong school diary. For school purposes lang. Ako talaga, sinulat ko yung mga bakit kaya ganito? Hindi ako pinapayagan ng magulang ko na lumabas, ganyan. Hindi kasi ako talagang So, yun ang memorable sa'yo? Hindi ka pinapalabas? Loser! Loser ka pala nung high school ka eh. Kasi, nga. Then, yung lang yung mga Ayun. Pero, although, yun nga, sinasabi ko, nakukompare ko kasi siya sa high school saka sa college life ko. Eto nga nung high school, wala talaga, hindi ako Ang ginagawa ko lang para makapaglakwat siya ako kasama yung mga tropa ko. Bakit ko hindi pinapalabas na? Dahil ba sa magulang o sarili mong... Tapos meron akong curfew. Hindi kasi yung mga magulang kasi overprotective. Naiintindihan ko naman sila. High school yan, no? High school. Pero medyo I understand. Pag high school ka, medyo... Ganun yan. So, after high school, nung nag-college na, doon ako talaga naka-explore. As in talagang ako nun eh. Sagad-sagad. Sagad-sagad. Nung una, tinetest ko pa. Hanggang siguro mga alas 8, gano'n. Kasi naka-dorm kami nun eh. Teka lang, yung dorm nyo, binabantayan din kayo ng parang mayor ba tawag? Pero meron. Naka-experience na kulungan na tayo eh. Pero meron. Mayor, kulungan yun eh. Mayor! Bigyan ng lubricant yan. Kosa. Akin yan ha, bago salta yan. Kaya pa pagkatingdam ko to ni brother. What's gagawin ba? So yun nga, yung dorm na yun. Pinagpapawisan ako sa topic. Pero yung curfew na yun, nakakapag pa rin kami, nakakapasok. Kasi syempre, pag nakita nila na parang, wala pa yung namin na yung isang dito nag-dorm. So yun, nakakaano pa rin ako. Pero kasi, almost na-experience ko yung mga kanukuhan na Ito nga, yung kapatid ko, kinukuha ko pa yung allowance. Talaga? Para lang makapaglakwatsa ako. Ganun kasaya yung buhay mo nung college. Oo, kasi nga, parang feeling ko, yung freedom na hinahanap ko nung high school ako, hindi ko siya nakukuha. So parang... Nasabi ka sa mundo, in short. Yes. Kumbaga, yung nung time na yun, parang yung satisfaction talaga, iba. So yun yung pinaka parang isa sa mga naalala ko na sobrang memorable sa akin. Kaya totoo yun eh. Mapapansin mo na din parang yun sa aso eh. Yes, ang aso, pag nakita mo na sa bahay nakawala, maayos diba? Hindi ka tulad ang mga asong nakakulong na atali. Iba yung ugali. Iba yung ugali. Kaya parang sa tao din ganyan eh. Mas pinipigil, ako naniniwala ko sa ganyan. Mas pinipigilan mo ang taong maranasan yung gusto niya. Pero syempre may may limit pa rin. Limitation. Mas magiging maayos yung tao kumpara sa mga taong pinipigilan mo yung gusto mong yan. Kasi parang sa mga nakasama ko na makilala ko na may ganyang estado, iba rin talaga yung yung personality na mayroon sila. Hindi mo na kasi sila masisisi kasi syempre wala ka rin dun sa posisyon nila. Hindi mo rin alam eh. Pero makikita mo rin na totoo rin talaga. Mas pigilan mo yung tao. Mas lalong gusto niya gawin yung gustong bagay na dapat di lang talaga. Kasi parang mas lalo siyang kumakawala. Diba? Tsaka parang mas nanggigigil, di ba? Mas nakikurious yung tao na tayo yun, parang ano kaya paramdam na ito, parang, di ba? Parang ganun. Yung sinasabi na, di ba, ang baboy nakawala sa coral, talaga hindi mo kumakaw na siya. Talagang walang, kumbaga parang wala kang disiplina. Wala talaga. Tama. Kaya ako nung time yun, parang sagad-sagad eh. Ano ba yung mga pinaggagawa mo nung college? Ako? Gimmick, ganyan. Kasi almost every night yun. Every night? Oo, every night to. Kasi iba talaga. Dami mong pera. Kaya nga, di ba, sinasabi ko sa iyo, di ba, kinukuha ko yung kasi napabarkada rin naman ako. Sa, alam mo yung mga Chinese na medyo... may pera. Good. Maganda yung mga nasamahan niya, mga good. May pera pa. Hindi nga rin ako nililibre nun. Utang, yung iba nga doon utang eh. So, alam mo. Ibig sabihin, bro, hindi ka umasa sa kanila. Kumbaga, may pride ka mo. Hindi, utang ako, magbabayad ako. Kasi mahirap. May tropa rin kasi ako mga ganun before. Parang, kahit walang kahit bata ka pa lang, di ba, may ganun eh. Palibre na. Sasama ka na, bata ka pa lang, di ba? Uy, may 20 si libre mo naman kami.
Pero at least, di ba, isa yun sa mga lesson learned mo rin sa buhay mo, yung may mga maling desisyon ka. Pero, yun talaga, di ba, nag-enjoy ka sa college, gano'n. Pero, paano mo na, nabago mo ba yun? Or hanggang graduate ka, ganun ka pa rin? Yung totoo walang plastikan dito. Oo naman. Actually, hindi ka nagbago. Hindi, kasi yung time na yun, medyo ano nga ba, iniisip ko Kasi for quite some time, from, kasi nag-college ako, 1998, nag-start ako nag-college Tapos, from Santa Rosa, tumira kami sa Manila ng year 2000. So, magkakasama kami. Siyempre, ngayon, hindi ako masyado ulit makakagala. Kasama ko parents ko Pero ginagawa ko, medyo tumatakas-takas ako. Pero alam mo yung sabi nga ako, medyo kasi ako, pag ganon, alam mo yung ginagawa ko, parang, alam mo yung sa mami ko, nagsusuhol ako. Parang suhol. Parang, bila ko ng flowers. Mami, parang hindi ako mapagalit. Bolerong anak. Ganon. Kaya bagay na bagay ka sa sales Mabo ka. So yun yung mga yung mga natatandaan ko. So kayo, ano experience? Ako naman bro, Kuya Joe. Halos same lang din tayo nung yung sa experience mo Pero doon ako long. Biro lang. Hindi kasi lalaki parang tayo, di ba? Kumbaga, dapat sa lalaki, expect ng iba para maluwag Kumbaga sa babae kadalasan. Dapat. Pero yung parents ko kasi, yung during that time, high school, siguro mga ilan ba ako? Siguro mga 13, 14. Parang gradation 13 to 16 nata ako nung during that time, high school. Even though para pumalo ako 17, 18, medyo strict pa rin yung parents ko. Kumbaga may oras din ako nang uwi. May oras din ako dapat na hanggang parang nasa labas lang ako gano'n. Pero kumbaga yung time na syempre maasar ka bakit di ba? Parang makita mo yung kasama mo, katropa mo, nasa labas. Exactly, kasi ganyan din yun yung mga may kaya kong sana may kaya. Sila pinapayagan. Ako lang talaga. Tapos kaya nga sinasabi, mamas boy ka wala ka, mamas boy. Tapos pa ako nun, service, kasi nga ganoon ka para ma-make sure na makuwi ka agad Tapos as in from time to time, simula elementary kami, sobrang hands-on naman talaga ng parents ko sa akin. Up to now. Up to now talaga. Kumbaga, wala nang ganoon na mahigpit strict, wala naman ganoon, pero yung pagiging concern nila, yung pagiging update. As long as mag-update ako, doon pa rin, hindi pa rin nawala. Kaya yung sa kanya, medyo naiintindihan ko yun At yung na kahit pumalo na ako 80 noon, may ganoon pa rin ako na minsan sabihin, 10 PM, nasa ka na, nasa labas ka pa, etc. Bata ka pa rin. Parang kahit alam natin ang legal age ka na, pero parang alam mo pa rin sa kanila, hindi pa rin. Kaya yun, yung hindi naman ako umabot sa point na may mga bagay ako nagawa na mali. Kasi yung school ko rin nun is parang Christian school yung high school ako hindi naman parang masyadong matitino yung mga hindi ganun ka expose sa mga katulad sa ibang school. Hindi ko naman yung mga ibang school, pero syempre iba yung kultura sa Manila Kasi nagkaroon din kami ng lumaki din ako halos din po sa Manila Mandaluyong. As in squatters area talaga. May idea ako kung ano yung mga klaseng tao sa Manila. Pati yung mga sa eskwela ganito, kaya alam ko Kumbaga yung sa amin na talaga sadyang sa Christian school, syempre strict yan, religious ganito ganyan, hindi ganun ka yung parang naranasan ko yung mga ganung bagay. Pero yung pagpatong ko ng senior high school, yung sa Lyceum. Nga pala may senior high school, no? Senior high school, grade 11. May senior high school din kami, Brody. Kayo? Meron kami. Ay, kabatch ko ata ito. Nga pala, no? Bata ka pa. Sorry, ako lang pala matanda rin. Sorry. Okay. Kaya going back to sa parang ngayon, senior high, grade 11 and 12. Doon ko medyo naranasan yung parang maging College na ba yun, yung senior high? Technically, parang college na first college. Pero, pa rin lang, higher year lang ng high school. Okay. Parang grade 11 and 12. Parang doon ko naranasan yung wala akong service dun As in, nag-commute talaga ako Kasi,
gusto ko rin pakita, tsaka gusto ko rin pakita sa parents ko na mapapagkatiwala nila. Nasabit ka ba? Nasabit ka? Nung nag-commute ka? At the same, yung una, masaya. Pero yung tumagal, ang hirap. Ang layo ko nun, Diyos ko, parang biro mo parang pasok ko no 7 a.m. 8 a.m. Gigising ka alas 5. Syempre hindi mo pa alam kung makasakay ka agad ng jeep, di ba? Travel time talaga. Kaya ang hirap din tapos yung biyahe din ng oras kasi isipin mo parang bandang sila ko, bandang Carmona, parang biyahe ko 1 oras din halos, commute ka pa, di ba? Kung tutuusin ang lapit lang pero dahil lang sa mga pag-aantay kaya ang tagal. Tsaka minsan yung pila-pila. Yung pila-pila, ganito ganyan. Ang daming mga di ba? Kaya yung kaya nung time na yun sa senior, doon ko parang naranasan parang medyo malaya. Tsaka medyo ako natuto sa mga ganung bagay. Pero at the same time, parang masaya din ang ba't natutunan ko yung mga ganun eh. Kasi parang hindi ka naging ignorante. Diba? Naging magulang ka rin sa kalsada, hindi yung puro talino ka lang sa pag-aaral. Magkaiba kasi yun eh. Kahit anong talino mo sa pag-aaral, pero pag ginulang ka sa labas ng wala eh. Ang ganda na sinasabi ni kumbaga, iba talaga yung street smart sa academically smart. Hindi pwedeng, yun tinurusan ng airpot ko eh. Hindi pwedeng talino ka lang sa eskwela. Kailangan sa labas din eh. We're dito, hindi namin pinopromote na hindi kayo mag-aral mabuti. Kumbaga parang balance lang. Balance. Kasi yung airpot ko rin kasi airpot ko, lumaki din talaga sa airpot sa sarili, sa kupang sa munti yung lupa. Pero airpot ko matalino din, marine engineering, sadyang yun nga, syempre, sa mga seaman, kailangan may mga backer yan, di ba? Yes. Sadyang di lang talaga na namatay yung backer kaya hindi na pursue yung career niya. Pero yun nga yung parang naging lesson, parang yung pinang hinahawaan ko. Kailangan mong maging matalino, both sides, maging balance, hindi pwedeng ganun lang kagad. Hindi pwede ganun lang yung meron ka eh. Parehas talaga. Kaya yun, yung parang senior high, yung enjoy yung mga ganyan, tambay dito, tambay dyan, gimmick dito. Mga parang naranasan mo minsan ng mga sa oras ng sa parang after class, diretso ko sa gusto, mga ganun. Pero hindi mo umabot sa point na parang nakapahamak na saan or yung mga bagay na hindi talaga maganda. Alam mo, naniniwala din kasi ako na pagka nasa tao talaga eh. Kung ano yung mga decision making mo. Kahit sabihin mong wala ka pang experience sa mga bagay-bagay. Pero alam mo naman pag mali or tama. Totoo. Kaya minsan hindi mo rin masisi yung mga taong ayaw talaga magbago. Kasi sila sa sarili nila ayaw nilang tulungan. Totoo. Diba? Kasi ako alam mo sarili ko, hindi mo basta-basta ma-influensyahan. Yung mga nakasama kong tao nun, asing talaga, kung malala talaga, kung malala, diba? May malala, may mas malala. Pero nasa akin pa rin yung desisyon eh. Kumbaga hindi pa rin ako nagpa-apekto dun sa mga tao nasa paligid ko. Kasi alam ko na, oo nga masarap, diba? Oo masaya, pero pag nandun ka na ba sa sitwasyon na yun, pag may nangyari ba, masasabi mo ba yung mga ganun bagay, diba? Makaalis ka ba agad? Isang responsableng bata. Diba? Kumbaga, yun yung parang alam mo yung basta yung mag-enjoy ng mga bagay-bagay. Basta alam mong kontrolado mo. Ito yung magandang tanong dyan. Diba, from perspective ni Easy, na kung sakali, babalik siya ng high school kunyari, feeling niya tama pa rin yung mga gagawin niya, diba? Ikaw ba sa tingin mo, ito tong sagot, kung babalik ka ng high school, makokontrol mo kaya yung mga sarili mo sa mga ganyan? Sa ngayon, oo. Pero teka lang good vibes to, medyo i-lighten up natin. Pero, sasagutin ko yan. Oo naman. Oo. Kasi, unang-una. Parang feeling ko papasok to sa life in general. Kaya magkakatugtong. At yung session 1. Oo, kasi, ako, nakita ko na yung kung ano yung mali ko before. So, hindi pala, kumbaga, hindi lahat dapat living life, yung ang mentality natin is living life to the fullest. Baka kasi mamaya, yung living life to the fullest is iba naman yung pag-interpret niya dun sa ganong, di ba? Ganong sayings. Ganong quote. But ang living life to the fullest para sa akin, live your life to the fullest, pero hanggang limit mo. Responsible ka sa sarili mo. Kung hanggang saan lang kaya mo. Yes, kung ano yung kailangan mo maging sabi ko nga, responsible, tapos kung ano man yung magawa mo, syempre meron niyang consequences eh. So kailangan mong i-end rin yung consequences. Consider, di ba? Yes. Diba? So yun, kung ako, yes, 100%. Makokontrol mo yung sarili. Makokontrol ko na siya.
at least, di ba, alam mo, di ba, kung ano yung dapat mong gawin. Kasi, alam mo, minsan, high school pa lang, doon na talaga na-influensya ng mga bata. Doon talaga. Tapos, ano pa, peer pressure yan. Grabe yan, peer pressure yan. Iba't iba rin talaga, no? Minsan may mga high school pa lang ang peer pressure naman yung sa parents. Diba? Kailangan achiever ka. Yeah, totoo. Gano'n ako nun sa magulang ko dati. Dapat achiever ka. Pero ikaw kasi, ang peer pressure is sa sa family. Yung iba kasi sa Kaya yung iba, naliliko ng landas kasi, nai-influensyahan talaga. Ay, halimbawa, alam mo, naniniwala din ako minsan ng parents na kailangan mag-adjust sa anak. Kasi pag hindi nila na-i-connect yung sarili nila sa anak nila, yung bata, maghahanap ng ng something comfort sa mga diba? kaibigan. Yes. Which is, minsan, syempre, yung kapwa kaibigan, pag hindi nila alam kung paano i-comfort yung kaibigan nila, kung ano gagawin nila, di ba? Totoo. Kasi yun lang din siguro yung naging parang foundation ko nung time na high school pa ako. Pero ang ganda ng pagbalaki sa'yo ng ito kuya, kumbaga at young age kasi yung mom ko, parang sa Amerika. 2005, 2006, about 2005 ganun. So technically parang yung dad ko lang talaga nandito sa amin, yung nagpatay tayo. Pero even though na ganun, hindi namin naramdaman na parang may kulang. Yun yung pinaramdam sa amin ng daddy ko, pati ng mami ko na kahit magkalayo man sila or andun parang mentally and parang physical or spiritually, parang andun pa rin sila, hindi sila nawawala. Magkasama na sila ngayon sa Amerika? Hindi, ngayon pa rin kuya, dito pa rin si daddy. Pero hindi pa, parang future siguro si daddy sa amin. Minsan kasi talagang gano'n yung puso mo hindi mo maalis sa Pilipinas. May gano'n din, diba? May gano'n talaga. Di siya kasi kung sa aling umalis si daddy nun, mas lang babantay sa amin nun. Exactly. Kumbaga may sakripisyo talaga. Yun talaga Kumbaga may purpose din talaga lahat ng bagay ba't kayo nangyari. Pero, di ba, saludo sa parents ni Easy kasi talaga hindi nila inisip yung pansarili nila, di ba? Na nagsakripisyo sila, magkalayo sila para dun sa mga bata. Ang galing yun. Kasi kumbaga, kahit pa paano nga, yung daddy ko, parang laki sa hirap Kumbaga alam nyo talaga yung lahat ng klaseng kalokohan talaga. Kumbaga alam niyo yung mga bagay na pwede kong gawin. Pero parang instead na parang pagbawalan niya ako, parang hinayaan niya ako. Gawin niya mga gusto kasi may tiwala Yun ang maganda. Yun yung pinaka-importante, tiwala talaga. Very critical yun. Oo, tiwala. Kasi kahit anong mo talaga, pag wala kang tiwala, wala talaga. Yes, tama. Exactly the point yun. Pare. So ikaw bro, ikaw naman kung ano ba yung mga memorable sa mga buhay mo? Marami kasi memorable sa buhay ko. Pero siguro, I can say na kung ang pag-uusapan natin yung pinakamasayang stage sa buhay ko, yugto siguro. Siyempre, walang tatalo sa high school. Kasi ako, just to share, high school ako, pares kami ng Easy, Christian school kami. Yung tipong kahit maglalakad ka lang sa corridor, naka-hands at the back ka. Ganun sa amin talagang sobrang disiplinado ka. Pero syempre, nung high school, medyo makulit talaga ako. Kumbaga, pasaway na bata. Pero nandun naman ako sa stage na parang hindi naman talaga literal na sobrang sasakit yung ulo ko yung magulang. Siguro dahil makulit lang ako. Kasi syempre lalaki, gano'n. Tapos syempre, alam mo yung mga kaibigan, pag mga kaibigan mo maukulit, kahit minsan hindi ka naman nagkukulit, nadadaway ka na, na-office ka na, di ba? Kung babalik tanaw ako, masasabi ko na napakasarap ng high school. Kasi nandun lahat yung parents mo, yung suporta, di ba? Kaya hindi pa ganun kabigat yung parang Ang poproblemahin mo nga lang dun, parang, teka, anong oras ba yung hindi ako napunta sa basketball sa ganito, hindi ako nakapunta sa computer games sa ganito. More on parang pansarili mo lang lahat iniisip mo. So uwi ka sa bahay mo, may pagkain yung bibigay magulang mo ng pagkain. Napakasarap balikan, Kasi, nung nag-college kasi ako, iba nang labanan. Ibang usapan na. Kasi, aning mo na yung kinabukasan mo doon. At saka, yun nga, nag-self-support din kasi ako nung college. I mean, sa parents ko, wala akong masabi. Sa father ko, lahat kami yan, sinuportahan kami yan, pinag-aral kami yan. Kaya lang talagang decision ko kasi kung ano yung gusto kong gawin. Diba? Malis ako ng bahay, nagsarili ako, nag-aral, nagtrabaho ko. Pero hindi kami magkasama ng loob ng parents ko. Naintindihan ako nung tatay ko sa part na yun na, sige, kung gusto mo mag-aral, magtrabaho, nasa yan.
Parang gano'n. Although alam ko medyo nagtampo sila sa akin kasi syempre binibigay naman nila yung pangangailangan ko pero umalis pa rin ako ng bahay, di ba? Hindi lang kami siguro nagkaroon ng open communication ng malalim nung tatay ko nung mga panahon na yun na gusto ko na sabihin sa kanya na ito yung gusto ko, ganyan. Pero syempre tatay yan eh. Pag father figure, that medyo sometimes hard, di ba? Hindi ko pwede. Kadalasan ganyan, hindi nagpapakita talagang softness. Kasi ano yan eh, tatay yan eh, di ba? Parang makinig ka sa akin kasi kahit naman sino eh. Syempre pag ikaw tatay gusto mo, mayroon kang ano eh, may boses ka sa bahay na. Ganun talaga. Yung tipong, di ba nang magalit ang mami mo? Wag lang magalit ang daddy mo, wag lang magalit ang... Kasi pag nagalit ang tatay, di ba? Iba eh. Dapat ganun eh. So, ganun ang father figure sa akin. So ako, nag-aral trabaho ako nung college. Kung kayo, nung nagka-college kayo, napupuyat kayo, kaka-aral, tapos kaka-gimmick, di ba? Ako nun, ang puyat ko nun trabaho, tapos syempre pasok ako sa school, di ba? Siguro may mga times din naman na... Kasi di ba sabi mo, ako naglasing ka nga, niledyo. Ako, talagang may mga times din talaga na umiinom talaga. Kasi hindi mo maiwasan. May mga boss ka nakasama, kailangan nyo mag-inom, di ba? Kailangan mo makisama sa trabaho, tapos syempre sa school. Kumbaga yung masasabi mo na pag bumalik ka, parang mas masarap na rin yung high school. Yun yung parang magiging unforgettable mo eh, na ang sarap maging bata ulit, di ba? Siguro, kasi pag high school medyo okay na iisip mo. Like pag bata talaga literal na laro. High school kasi nandun eh. Nandun yung marami kang magagawa, di ba? Tapos may mga somehow kilig, di ba? May mga ganon. So, meron kang ample time sa sarili mo na gawin yung mga bagay na gusto mo, di ba? Tapos pag college mo, yun lang, medyo nag-ibang storya na yun. At si Easy, tama siya eh. Kasi pag college ka na, although may mga magagawa ka magagandang bagay na makukulit ka pa rin, pero iisipin mo pa rin na yung pupuntahan mo. Diba? So, pagkatapos nito, saan ako, di ba? Diba? Kailangan medyo balanse ka lang. I mean, hindi naman namin sinasabi na syempre, palaging diskarte ka lang. Syempre, mag-aral ka pa rin. Pero not to the point na parang masisiraan ka na naman ng ulo mo kakaaral. Balanse lang. Diba? Lahat ng bagay na napapasobra, masama. Masama. Ito, Brody. Sorry. Sige. Nung high school ba, kasi para sa inyo na ito, may akong tanong. Huli ba kayo nung high school? Huli? Ako siguro masasabi ko, medyo may pagkano. Kasi syempre, nasa ang tawag parang last section eh. Alam naman natin pag last section, nagsama-sama na yung... Ang maganda kasi doon, kapag kabuli ka, lahat ng kapwa mo bully, lahat kayo magkakaibigan. Kasi bully kayo lahat, di ba? Dumarating talaga sa point na gano'n. Minsan parang masasabi mo na, di ba, maulit ka talaga. Minsan may magulang pupunta sa school na binubully ko. Pero ako kung babalik ako yung mga panahon, matatawa ako pero ako doon, against talaga sa bullying. Oo naman yung time na parang balanse ako eh. Andun din, katropa ko rin halos yung mga nambubully. Katropa ko rin yung mga binubully. Pero parang nasa gitna lang din talaga ako halos. Baga referee ka pag may nagkagulo. Pero hindi ako umabot sa point na ako mismo yung nambully. Parang sumama lang talaga ako sa mga nabubully kasi barkada ko. Ikaw ba? Brody, hindi kasi ako bully. Mabait mo talaga. Tahimik lang talaga ako sa mabait. Yung nga lang, yung mga yung mga tropa ko, sila yung mga napapatrobo na. Napapasama lang din naman ako sa kanilang mga Kasi parang ang high school kasi talaga. Pag ikaw ang tropa mo mapaaway, obligado kang talaga makikipagsuntukan ka para sa kanila. Parang ganun yung nakikita ko kasi, di ba? High school. Kaya kahit ayaw mong makipag-away, nasama ka talaga. Ganun yung Kaya anong time na sinamahan ko yung isa kong tropa, hindi na kami nasuntukan. Nandun ka rin? Oo, nandun ako. Sabi ko ganyan. Hindi, 3 kami. Tapos, ewan ko kung 2 sila o walang gagawin, sila lang one on one. Yung isa kasi, magpinsan. Nakapagsuntukan, may pinsan, kasama ko yung pinsan niya. Kasi yung isa. Kasi hindi ko alam kung anong pinag-awayan eh. Para siguro naaangasan. Lagi naman ganun ng umpisa. Diba? Angasan. Ibang sila, ibang tropa. Tapos ngayon sabi nga, hindi pare, ang daw niya, naalala ko, ang kanyang parang strategy sa suntukan, papauna daw siya. Tapos nabibig lang Puta nung ito na, nung inunahan na talaga, talagang inunahan, so hindi na nakaporma. Bagsak. Tapos di bagsak. Puta sabi sa kanya, parang inunahan ako,
sa loob-loob. Sabi, papauwi ka, tapos ganyan. Sa reklamo. Ang malupit doon, tumayo yung tropa mo, hinabol niya. Tapos sinabunutan. Tapos sabi nung ano, tutulong ka? Hindi ako. Yung piece, tutulong ka? Siguro, akala siguro, alam kasi na pinsan. Hindi, ano lang, sinamahan lang naman namin yan eh. Yung sa to, hindi naman namin sila pinakialaman. Pasama lang eh. Tayo natawa talaga ako. Inunahan daw siya. Pero parang yung mga ganyan talaga. Ako kasi nung high school ako, may mga ganggang. Diba? Mga memorable. Ikaw ba, nagagang ka nung high school? Hindi naman kuya. Kasi yun nga eh, hindi ako nagkaroon ng mga ganyang parang yung, kasi unti lang din yung namin sa school ko nun sa high school. Parang unti lang eh. Unti lang kami. Parang sa isang classroom, parang 20 lang ata kami. Naranasan ko lang magkaroon ng madaming kaklase nung sa Lyceum na ako. Pero yung time na high school ako nung unti lang talaga. Kaya parang wala masyadong exposure sa mga taong ganyan. Kaya yun. Kaya parang totoo din talaga yan minsan eh. Minsan parang pag naano ko talaga sa mga mga masamang ng mga tao. Yung parang impluwensya nga lang ganyan. Kumbaga kahit wala kang ginagawa, kahit ayaw mo, pero dahil kasama mo sila, tropa mo sila, nakatake. Kaya di ba kaya ang dami rin mga ibang bata na aksidente, di ba? Dahil sa mga ganyan klaseng bagay, di ba? Di ba? Ako masasabi ko sa ganyan talaga, anong panahon ko, talagang gang talaga yung ano. Yung mag-mention ng mga gang, pero di ba si Brody Job, nakwento naman sa'yo, shoutout sa'yo Brody Job. Nakwento niya sa'yo kung gaano kami kakulit nung high school kami, di ba? Literal na, hanggang nung nag-college kami, kasi ako dati engineer ako before ako nag-switch ng course. So, yung kumbaga experience ko naman dun, frat. Nung high school ako, engineer yun eh, frat. Engineer ka, nag-frat naman. So ako na-experience ko talaga yung mga ganun ba. Pero sabi ko nga, nasa yan. Kung isa sa buhay mo ba, paano dadalhin. Kasi, di ba, kapag nagpadala ka sa ganyan, wala. Pero Brody, gusto pangalanan ko po ng ganyan. Ako nung pangalan. Ano? Gangbang. Teka lang, parang masarap yun ha. Buisit! Ayun, mga Brody, pagpasensyahan nyo na to si Brody Jeff eh. Alam niya naman na talagang medyo makulit na pa. Pero ito Brody, naranasan mo nung time kasi na yun, di ba? Pag high school tayo, nandun yung mga suntukan eh. Ako Brody talaga, naranasan ko na makipagsuntukan. Pero, hindi kasi talaga ako yung taong I don't know if nasabi ko na yun before. Nakipagsuntukan ako dahil sa babae. Ay, hindi mo pa naman. Tropa talaga. Okay lang, kaysa may pagsuntukan dahil sa lalaki. Hindi, talagang yun yung naging reason. Kasi, nung time kasi na yun, alam mo naman nung high school di ba? Pag yan, as in talagang may maaga kasi ako nagka-crush niya. Talagang as early as grade 5. Grade. Baka nga mas lower pa eh. Kung grade 3, grade 2, ganun. Marami na akong crush niya. Pero sabi mo, torpe ka, di ba? Hanggang crush ka lang. Hindi, yun nga eh. Crush nga. Tapos parang yun yung gusto ko na parang, hindi nga talaga kasi ako mandigaw eh. So, parang, papaalam ko na crush ko siya. Oo. Shoutout mo muna yung sinuntok mo, no? Huwag mo, nasa labas na yun. Tapos doon, kasi, lagi akong busted. Di sabi nga, parang alam naman niya na, hindi ligaw ako sa ganito. Siguro, problema. Tropa naman kami. Tropa kayo. Tropa naman kami. Tapos nung hindi ko lang alam kung bakit, parang feeling niya, parang, inaangasan ako. Ito sabi ko, pare, ba't ang angas mo? Hindi ko naman wala naman akong ginagawa, parang angas. Siguro naging boyfriend. Sabi ko, pare, ba't ang angas mo? Yan o. Ba't ang angas mo? Hindi ko maintindihan kasi sabi ko, ba't ka ganyan? Sabi, biglang kumasa. Sabi ko, ito na yun. Wala na ako. There's no turning back. Sa school yan. Sa school. Di na office kayo? Di na muna. May round 1. May round 1 ba? Recess. Ilang round dyan? Dalawa. Loloko mo ko eh. Di nung recess. Yan na, suntukan na. Tapos nung, syempre inawat, parang nagsasabong na eh. Parang nakalmot ko yata siya dito. Sige, ito. Sabi mo sinuntok mo, ba't mo kinalmot? Hindi, yun nga. Syempre pag siguro na gano'n.
Sabi, ito, nakakalbot ka pala eh. Ganun na. O, sige, mamaya. Mamaya ulit. Isa pa. Tayo na. Tapos nung, ito na, lunchtime na. Sige. Round 2. Round 2. Ito na. Walang teacher. Nagulat din ako. Walang teacher sa likod ng, talagang hindi siya makikita eh. Biglang pag ganun sa akin. Bigla akong dirap. Niloran ako. Nagkasuntukan. Naano ko yung ulo. Na-headlock ko. Pinagaganon ko. Tapos hindi ko alam kung bakit naka-score siya sa akin. Dugo yung ilong ko. Pero nung time na inawat na kami, kita ko alsado yung mukha. Ito doon ako naawa. Huwag ka naawa. Hindi ko alam. Kasi ilong mo dumudugo nga. Hindi rin kasi ayoko, as much as possible kasi hindi kasi talaga ayoko na nananakit. Hindi ka violente? Hindi ako violente tao. Kaya nung time na yun, sabi ko, ako na mismo din nag-sorry. Pare, ang awkward pa nun. Pare, bati na tayo Suntukan bago diplomasya. Oo, diplomasya. Nung time na ayoko kasi nung nakakasakit talaga. Violente. Pero sa ama, violente ka. Pero may mga ganyan talaga eh. Di ba ba yan si Brody Jet? Ba yan? Pero yung mga ganyan talaga pag high school ka, yung may mga trip yung lalaki sa babae, ganyan, no? Nag-aangas, nagbibida-bida, no? Tama. Hindi ko alam kasi talaga yun, parang gwaping talaga. Tapos sumama ko ako. Tapos, angasan ako siya. Parang... So, mas gwaping sa'yo, gano'n. Aminado nga. Hindi naman ako gwaping eh. Ay, na-humble talaga itong si Brody Jet. Yun talaga, tiksoy tapos. Pero may tattoo ka na nung nalapan. Hindi ba siya nagugulong nun eh. Hindi pa ako nakulong. Malinis po yan. Malinis po record yan. Kayo na po humanap. NBI. Nangyari. Pero masarap balikan yun yung mga, siyempre pag high school, bugbugan. Alam mo, suki kasi ako sa ganyan. Simula nung elementary high school. Meron pa nga ako kapitbahay ko eh. Shoutout sa kapitbahay ko. Pero ano yun, para ko siyang kapatid. So, lumaki kami ng ganon hanggang sa, nung lumaki kami talagang sobrang magka-close. Para kaming magkapatid na talaga. Mag-guest din siya soon dito sa podcast. Like kami nag-aaway para kaming aso't pusa. Pero only to find out nung lumaki na kami. Kami yung nagkapalagay ng loob na kami totoong magkaibigan. Click talaga. Click talaga kami. As in literal na pag sa buhay-buhay, kaming dalawa yung nag-usap pag seryoso. Lalo na nung may mga naging problema yun sa pag-ibig. Ako, may naging problema rin ako sa pag-ibig. Kami yung madalas na pag-usap. Pero masaya na siya sa pag-ibig niya ngayon. Shoutout sa'yo, pare. Alam ko, makakapag-guest ka rin dito. Kasi na siya, taga Laguna siya. Pero nasa Laguna, Makati siya. May bahay siya doon, Laguna siya ka Makati. So, pero madalas nasa work kasi siya sa Makati. Wala kaming masyadong time para makapag-meet at makapag-podcast. Pero gusto niya. Yung para marami tayong matututunan na kalokohan. Mabubuting bagay doon sa kaibigan natin na yun. Ayun, I think medyo mahaba-haba na itong first session natin. First session pala, pero parang last session na Ayun, so mga ka-brody, magbe-break muna kami, no? Abangan nyo yung next session namin, no? Maganda rin yung magiging topic namin. No? Magbe-break muna kami at medyo mahaba-haba na yung first session. So, pero bago tayo mag-break, no? Shoutout muna kay sa aking katrabaho na si George Pescot. Yeah. Shoutout. Brody. Yan, na-shoutout na. Saka kami rin, shoutout sa FTV Club. Yan! Ikaw, may shoutout ka ba? Shoutout sa BSP13. Yan, sino kayo. Ayun, so mga Brody, see you mamaya. Papakinggan muna kami. Coffee break. Thank you. Bye-bye.